Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel for Japan, Kabayan Taurus. This reading is for you. Tingnan natin yung December 2025. Maraming salamat po na sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakatapa ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto yung makuha natin, all the details is in description below. Paka-check na lang. General reading tayo, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman sa'yo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy lang malapit sa puso mo. Nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan. Ano man ang gender mo, ano man ang gender mo. Wala sa barahang kapalaran, kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide, yung mga warning sign na pwedeng lumabas, i-reverse nyo siya in a positive way. Siyempre, hindi yun negative. Warning yun para magkaroon kayo ng positivity in life. Kung marunong lang kayo mag-analyze, pwede kayo ma-save nito. Pero nasa inyo pa rin yan. Kasi buhay nyo naman yan. Mag-ingat kayo pagdating sa leg nyo. Maaring magkakaroon ng mga pananakit, pamamanhid, goat, or kung ano man yan. Sana hindi kayo matapilok, mabangga, matiso, ay ganun din pala, patiso, tapilok, ano. Or magkasugat, kung ano man yan. Ikaw or someone to your life, syempre nahandun din yung within the 2 days, 2 weeks, 2 months, or by this coming February, is may mga unexpected, a blow of emotion happen. Ako nakikita, pwedeng nangyari na sa iba or mangyayari pa lang. Akong nakikita sa iyo. Maaari mga disappointment, may mga intense, maybe there's a pain, storm, pwedeng ganun. Mga conflict, malaki man o maliit yan, unhappiness, or depression, may mga hindi aasahan na pwedeng maganap o mangyari sa iba sa inyo. Pay attention to your finances. Maaring mas more ka mag-pay attention sa finances mo by this December. Yan, maaring mag-iipon ka ng pera kasi may mga gusto kang bilhin, maaring ganun, maaring, kung ano man yan, or you need, ano. Slowly but surely getting ahead. Sabi sa inyo, mabagal ang pasok ng pera sa inyo. Kaya sinasabi rin sa inyo na kailangan nyo mag-pay attention sa money nyo. Maaring may mga, kung titignan ko si Pagok kasi nahandun, maaring kung may mga utang, kaya iwasan na lang din, ano, may mga utang-utang, kasi magbayad na lang muna, wag na lang munang mangutang uli, ganyan. And may mga sitwasyon na nagiging mabagal para sa iyo, no? Sa nakita ko dito, mga decision making, action, or any situation in life this December. Or handin din yung sitwasyon na may mga sitwasyon na nahata ka na nakaraan. Getting together with a friend. Magkakaroon ng mga union, pagkikita-kita. Friend kasi, pagdating kasi sa friend, pwedeng anak mo, magulang mo, karelasyon mo. Diba? Friend mo rin sila eh. Ganyan. Or maybe there's a friend. Maring may matagal ka nakakilalang kaibigan, magkikita kayo. Or magkakaroon pag-uusap-usap. Maring ganon. Or nahandun din yung sitwasyon is you reminiscing the past situation na may reminiscing o maalala ka mga tao na naging mahalaga para sa'yo. Pwedeng ganon. Kasi nga December, maaaring nandun talaga yung getting together ng mga mahal sa buhay. Ano? Emotionally secure, loving family is important to you. Andito talaga yung situation. Pagdating to sa family kasi, siguruhan din nyo may pagbibigyan ka ng pera, pagtulong, may hingi sa'yo ng tulong, or siya ang tutulong sa'yo, or may pagbibigyan ka. Pwedeng karelasyon mo, pwedeng pamilya, a person who's connected sa'yo, pwedeng gano'n. Pwedeng a friend, yun, may mga pagbibigay. Andito yung protecting, ano, parang you want to protect someone into your life, na you want to be safe sila, ganyan, sa nakita ko dito. Andito talaga yung pagmamahal. Uy, money will coming to you. May parating naman pala. Maaari ba sinyo magkakaroon ng mga bonuses? Lalo na sa iba rin is kung marami kayong overtime, syempre, darating talaga si money. Diba? Umasa ka na may mangyayaring maganda rin pagdating sa kaperahan. Pero sinasabi pa rin dito, if you want na maging maganda yung coin mo, mag-pay attention ka sa finances mo. Diba? May mga bagay na na kailangan mo talaga mag-focus. Kumbaga, may mga sitwasyon din na kailangan mo baguhin yung routine mo. Diba?
Sa iba sa inyo, there's an improvement coming. By this, December. The good luck is in yours, Taurus. Congrats. Kumbaga, wag mo nang palakpasin itong good luck na magaganap sa iyo by this December. Kasi, minsan lang naman dumating ang pagkakataon. Maaring ba sa inyo is magiging busy kayo, ganyan. May mga new project, new creativity, or may mga paglago na mga bagay-bagay. Congrats. O, di ba? Tama nga ako, gain. Ayan. Iba sa inyo, isando ka sa susunod na you will enjoy the fruit of your labor and this time you will harvest it, no? This December nga, kumbaga. O kaya na, iba naman sa inyo, by December pa lang kayo, magiging maganda yung takbo ng buhay nyo pagdating sa kaperahan, ganyan. Pero there's a good luck, na magaganap sa iyo. Yan, ang nakikita ko sa iyo. Ganda, Iba sa inyo, siguro, nahandit ko na sa point na you want to invest with something o yung thinking about investing, maaring ganun. Magkakaroon ng mga team. Yung iba dito, hindi nyo siguro kasi andito rin si Dog, pagkikita-kita ng mga kasama sa trabaho, mga mahal sa buhay, karelasyon, yan, may mga team, iba dito, there's a networking, ganyan, mga kakaroon ng connection with sa buwan. Kasi friendship and friendship, diba? Yun, ang nakikita ko dito. Kasi December nga, magkakaroon talaga ng kasiyahan talaga. Yes, there's a good news. Oy, may mga miracle coming. Congratulations, Taurus, Talaga, kung tingnan mo dito, di ba, miracle siya. May mga miracle, good news man yan, surprise, maaaring makareceive ka ng gift, or you will give a gift, ganyan. May mga encouragement situation, kung ano man yan, maaaring kung ano marireceive mo, congratulations in advance. And syempre, may mga tao pa rin na ma-o-offense sa'yo, or ikaw ang ma-o-offense. By this December, may mga pag-aaway, there's a madness, an unpleasantness situation, ganyan. May mga hindi pagkakaintindihan talaga. No? So, iba naman sa inyo, siguro sa family, nahantin yung iba. Family kasama sa trabaho, sa nakita ko dito, o may mga bagay na magiging hungry ka. Kumbaga, magtatrabaho kasi gusto mo mag-ipon ng pera. Pwedeng ganun, no? O kaya nahantin yung sa sitwasyon na kasi andito si confinement, tsaka hindi si tortoise din kasi, tsaka si force, siguro hindi ko sa point na, sana pala ganito, sana pala noon pa lang nag-ipon na ako, sana pala ganyan, sana pala ganun. Nandun yung parang maiinis ka sa sarili mo na, bakit hindi ko ginawa, bakit ganyan, bakit ganun. Yung iba sa inyo ganun. Na in this time, siguro magkakaroon ka ng enlightenment to pursue something into your life. You're stepping into a new experience. Yung iba sa inyo, maaaring may mga new experience, may mga bagay ka na sisimulan na muli o magsisimulang muli. Energy ni Taurus. Uy. Okay. Okay, energy mo. Masaya naman kahit papaano sa nakikita ko sa'yo. Ay energy mo rin kasi andito ka sa point na may mga lakad, malayo man o malapit. So nakita ko may mga lalakarin ka na maaaring may mga kasiyahan, ganyan. May mga celebration, situation. Kasi nandito rin sila friend. Yan. Masaya yung energy na nakuha ka sa'yo. Andun yung confident mo, andun yung katatagan, tibay, and syempre, you are more on focusing to a positivity by this December sa nakita ko. May mga actions and movement ako na nakita rin. And then also, energy mo, parang may biglaang magaganap sa'yo. Siguro biglaang lakad, biglaang ayaan, biglaang mga pag-uusap, mga ganun siguro, no? Nandito rin yung situation ng energy mo, parang maraming tao. Hindi ko alam why, pero maraming tao ako nakikita. Baka pag-uusapan ka or iba dito pag-uusapan kayo, iba dito is pupunta ka siguro sa mataong lugar, parang gano'n. May pupuntahan ka siguro. Ganyan. May mga pag-uusap din ako na nakikita pagdating sa mga kasiyahan, situation. Parating. Saka makakaramdam ka raw dito ng pagod sa iba. Hindi ko alam why. Siguro sa trabaho, pwedeng ganun. Sa trabaho, sa mga actions mo, sa mga lakad-lakad mo, malayo pa o malapit dyan, na travel, maaaring ganun. Makakaramdam na iba ng pagod.
parating. Aba, puro ano ah. Ba, puro ones. 1 and 10. Okay. Parating sa'yo is may mga excitement ka raw na mararamdaman by this December. Sa nakita ko dito, and you will become a center of attention. I don't know why, pero you will become a center of attention dito. And then also, merong tao, maaring kaedad mo to or mas bata sa'yo. Yan, magkakaroon kayo ng connection nito. Pwede magkakaroon ng pag-uusap, o kaya may magte-text sa'yo, o kaya naman vice versa tayo, mas bata man sa'yo, o ikaw yung mas bata, pwedeng ganun. Maaring may mga ano kayo, lakad talaga dito. May mga adventurous situation kayo na napupuntahan by December. O kasi December medyo busy na, di ba? Yan, ang nakikita ko dito. And then also, parating. Outgoing no? Outgoing. May mga creativity ka rin na gagawin. Actually, yan, may mga bago kang gagawin na creativity, or may mga positive motion ka na gagawin by this December. Iba dito, mga bagong project, creativity, idea, ganyan. May mga ganon. May mag-o-offer daw sa'yo na tao. May mag-o-offer sa'yo. Siguro nasa ano siya, 28 to 40, parang ganon. 41 to, parang ganon. May o-offer siya sa'yo. Hindi ko alam ano pero may sasabihin siya sa'yo or may i-offer siya sa'yo. Yun na nakita ko. Or maybe this is you. Ano dapat iwasan? Pero pagod ka dito, no? Iba dito, makaramdam ka na parang mabigat na pakaramdam. Ganun, may mga deep umod. May mga sitwasyon ka rin na alam mo yung kahit nahirap ka, pero pagtsatsagaan mo at pagpupursigahan mo yung sitwasyon na yun. By this December. Yan. Dapat iwasan ni Taurus. Luka. Tumaya kayo. Taurus, sa tingin ko, yung iba sa inyo, may nakita ako mananalo. May mananalo. Try nyo. Baka mali mo, energy mo yung nakuha ko, diba? Hindi dapat masama. Kasi andito si Good Fortune, andito si Coin. Tapos andito to. To. Dapat iwasan. Okay, dapat mong iwasan. Iwasan mo yung hindi ka magbigay ng oras sa sarili mo na makapagpahinga. Kailangan mo rin kasi minsan ng mental peace, ganyan. Mag-relax ka. Mag-take time space ka sa sarili mo rin, no? Quick time muna. Huwag mo na syempre magbigay ka muna na kailangan mo muna muni with yourself. Mag-rejuvenate ka. Kailangan mag-meditate ka if you want, diba? Yan. It's time to relax din. Paminsan-minsan pag may time. May kasaganaan ka, And then also, iwasan mo maging pasaway. Isa rin yun. O yung mga taong pasaway, yan, iwasan mo rin na magkaroon ka ng pag-aalinlangan sa mga bagay na gusto mong umpisahan, o mga bagay na gusto mong gawin, o yung mga bagay na gusto mong simulang muli o simulan na. No? Yan. And then also, wag mo pagdududahan yung sarili mo. Ganyan. Don't be immature, o yung mga taong immature, umiwas ka. Huwag kang matakot sa mga bagay-bagay na bago, or mga pagsubok na bago ang gawin. Or, syempre, magpabaya. Maraming klase pabaya. Pabaya sa sarili, more kasi, pagpapabaya sa sarili. Alagaan mo rin yung health mo, no? Dito, sa sitwasyon mo, and then, hindi ka maghigpit. Yan, iwasan mo hindi ka maghigpit. Sa pera, ate, wala na ako paghihigpit Hindi, yun nga. Wala nga paghihigpit. This time, unahan mo na. Kasi andito si Fool. Unahan mo na tuloy. Gawin mo na. Kasi this is a new beginning.
You will become from the top, from the zero. From the zero again, this is the time na kailangan mo na maghigpit, ibig sabihin. Hindi ka naman nakapaghigpit nakaraan, di ba? And then this time, gawin mo yun. If you want lang naman, nasa sayo naman yan. And iwasan mo hindi ka makapaghigpit, syempre iwasan mo yung magkaroon ka ng mga pangako na mapapako, lalo sa sarili mo, o kaya sa ibang tao, o yung mga taong hindi marunong tumupad sa pangako, umiwas ka na lang. Iwasan mo yung mga pagtatalo, conflict, o hindi pagkakaintindihan. Ganyan. Yung pabaya, no? Iwasan mo. Maging recklessness ka. Tingnan natin, love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Taurus. Okay, kung sino man yan. When it comes to love, okay. Okay yan, ate. Taurus in love. Kung nababagalan kayo, isip-isip din, para-paraan lang. Maraming paraan dyan. If the emotions is high, intelligence is low. Okay, kung kayo is single, ay, okay na. Sa mga single, meron ka daw tao na biglang makikilala. Isang tao na either may pamilya na siya or may karelasyon siya. Yun na nakikita ko dito. Makikilala mo siya in a distance pero biglaan lang to. Makikilala mo siya in a distance. Magtalas ka sa intuition mo, ha? So, iba dito, kasamahan nyo sa trabaho, na may lihim na pagtingin sa'yo, or maybe this is you. Wala na may pangalan mo dito, kaya hindi ko binanggit. Kaya, vice versa tayo. Huwag nyo ipilit kung hindi nyo energy. Kung kayo is separated, yung tao to. Kung kayo is, nandun na kasi yung pag-aaway, nagkaroon ng pag-aaway, hindi pagkakaintindihan, hindi pagkakasundo. Kumbaga, handun yung point na na kung ano yung pinakita mo sa akin, yun yung ipapakita ko sa'yo. No? Nagkaroon ng mga burden, struggle, problem. In this relation, may taong nagsikreto. No? Andun din yung sitwasyon na nagkaroon ng mga disappointment. Isa dito is tumahak na ng sarili niya. Pero ang sabi niya dito, I want to talk to you. Gusto ko na kausapin. Kasi itong tao na to, or vice versa, they still holding you, no? Kumaga hindi ka pa niya kayang i-let go and gusto niyang ng new beginning sa'yo. Or maybe this is you. Nagkakaroon siya na pag-isolate sa sarili niya. Nag-iisip siya kung ano yung gagawin niya, ano yung sasabihin niya sa'yo. Yun. Sa mga magkakarelasyon naman, ando naman yung pagtutulungan, Yan, ando naman yung pagtutulungan sa nakikita ko dito, pero darating kasi kayo sa hindi pagkakaunawaan, sana hindi mangyari, sana hindi mo to energy. May mga hindi pagkakaunawaan na magaganap o mangyayari, maaaring hindi man niya sabihin sa'yo or kung hindi mo man sabihin sa kanya, may mga tampo, pwedeng na hindi niya sasabihin. Alam mo, nagtatampo ako sa'yo pero hindi ko sasabihin sa'yo, ganyan. Yan, may mga paglilihim. May mga lihim, lalo na kung may third party, may lihim talaga. Yun na nakikita ko dito. By the next year, sa mga magkakarelasyon, magkakaroon ng pagbabago sa inyong relasyon. Magbabago. May pagbabagong magaganap. Baka after this December or this December kami. Yan. May mangyaring pagbabago sa relasyon nyo. Baliktad. Dito. Money. Mati, anak. Nay, anak, punta ka muna doon, anak. Kay anak, Lily dyan. Money. Okay. Okay, when it comes sa money mo. Ay, shame. Sa money mo, ang nakita ko naman, magkakaroon naman siya ng recovery.
Magkakaroon ng recovery sa money mo, yun, oo, magkakaroon. Pero may sinasabi kasi siyang delay. Sa iba, there's a delay na magaganap pagdating sa money. Pwedeng ma-delay ka or may mga madidelay pagdating sa money. Connected ang money. Pwedeng ganun. And then also, ang sa iba sa inyo pagdating sa money, may hihingi sa'yo ng suporta pagdating sa money. Ikaw ang hihingi o siya ang hihingi sa'yo ng suporta? May susuportahan ka? May pagbibigyan ka ng pera? Yun ang nakita ko dito. May mga pagkakagastusan ka rin pagdating sa money. May sinasabi dito, ate, paano kung wala akong money? Yun na nga lang. No, yun nga, delay nga siya. Kasi you're stuck. Pagdating dito, baka yun nga, baka may magbibigay sa'yo ng pera. O, diba? O kaya ikaw may pagbibigyan. I-connect mo na lang. Yun. And then, sana hindi lahat, no? Pero may papasok kayong pera, oh. May papasok sa pera. So, iba sa inyo, may business kayo, no? Malaki o maliit yan. May business kayo. May lalaki makipag-usap sa'yo. May lalaki makikipag-usap sa'yo. Pwedeng kasamahan mo siya sa trabaho, pwedeng boss mo siya, manager mo siya. May collaboration may dealing. Magkakaroon ng dealing. Or may mga sitwasyon na gagawin kayo pag-uusapan. Ganyan. May mga partnership din. Meron ako nakikita, ikaw or someone, merong doctor and hospital, merong mako-confine. Or may na-confine. Yun nakita ko. Pwedeng may na-confine, tapos gumaling na, pwedeng ganun. O kailangan niya talaga ng, magpa-check up muli. Pwedeng ganun. Advice. Kung may mga health problems sa family mo, sa'yo, ganyan, no? Kayo. Kasi, pag hindi maganda yung health mo, wala tayong kayang gawin. Diba? Iba sa inyo, maaaring yung karelasyon nyo, ibang lahi. No? Or you're in a distance, parang nasa ibang bansa. LDR ba tawag gano'n? Okay. Ay, magkakaroon ka ng mamaya ni advice magkakaroon ka ng disappointment sa isang lalaki. Pwedeng may sasabihin siya sa'yo na hindi mo magugustuhan, tapos madi-disappoint ka. Or pwede rin naman na itong tao na to, ikaw ito, may tao madi-disappoint sa'yo. Merong mga unfinished business din ako na nakikita sa'yo. There's an emotion, situation ako. May taong may lihim talaga. Yun. And okay, iba sa inyo may travel? May travel yung iba, no? Siguro with the 8 days, 8 weeks, 8 months, or by the next year, no? Pwedeng ganun na by the August, pwedeng ganun. When it comes to advice, ang sinasabi ni advice is, tanongin mo din daw yung sarili mo kung ano yung gusto mo sa buhay mo. Kung ano yung hinahanap mo na fulfillment, joy, and happiness in life. May mga bagay na kailangan din na gamitin mo more yung head mo than to your heart, yung sinasabi rin, finish the unfinished, focus to fulfill your dream, to your desire, ang ginasabi yung mga manifestation mo, and then, may mga bagay na kailangan na talagang i-cut, or alisin, or i-let go. Pag-isipan mong maigi, you need to create a new you, or you need to create something into your life para pumasok si luck, coin, sa buhay mo. Gawin mong nest ito, no? Sa nakikita ko sa iyo dito. Tandaan mo, ikaw yung makapag-control ng sarili mo. You are the authority of your life, ang sinasabi dito. Kumbaga, nahadon na rin yung sitwasyon na itama mo na yung mga mali. May mga bagay na kailangan mo magkaroon ng clarity or this time to decide. There's a decision making happen or need to decide na rin sa iba sa inyo kung kinakailangan. Arigatou namaste, God bless.